Hello guys! Welcome po sa Encourage 888. Ang reading na ito ay para sa entertainment at personal na reflection lamang. So gamitin lang yung mga mensaheng tumutugma sa iyong situation. So tingnan natin kung ano ba yung gustong ipahiwatig sa iyo ng baraha. Ano yung gusto niyang sabihin, anong gusto niyang i-advise para sa iyo. Okay, so tingnan natin ng advice ng card sa iyo. Lalo-lalo na sa mga sitwasyong kinakaharap mo. Give me the message. Ano ba yung gustong sabihin ng card sa'yo? So, meron kang Queen of Pentacles reverse, Six of Wands reverse, Nine of Wands reverse, the Devil reverse, Two of Pentacles upright, the Fool, Three of Wands reverse, the Two of Swords. So, dito, no, yung iba sa inyo, pwedeng, meron dito na Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. So, meron din ako nakikitang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Meron ding water sign, Scorpio, Cancer, and Pisces. So, meron din dito na air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? So, tingnan natin kung ano ba yung gustong iparating sa'yo ng card. So, dito, no, Six of Wands and the Queen of Pentacles reverse. So, yung iba sa inyo, ito lang yung advice ng card, ano. Huwag mong hayaang i-validate ka ng ibang tao. Kasi, nakikitaan ko dito, kahit hindi ka napapansin ngayon, hindi naman ibig sabihin na to, wala kang progreso. Pwede yung iba sa inyo, nakakaramdam dito na feeling mo, oh, yung bang hindi ka pinapahalaga ng ibang tao, hindi ka importante. Okay, minsan kasi ang mga tao sumusukat lang sila basehan sa itsura, okay, or sa pananamit mo, okay? So dito sinasabihan ka dito na 'wag mong hayaan ano, 'wag mong hayaan na yung bang tipo na 'wag mong hayaan na maimpluwensyahan ka ng iba, okay? Kumbaga tinuturuan ka dito na magtiwala ka sa sarili mong kakayahan, okay? Kahit ano pa yung mga sabihin nila, kung may naririnig ka man sa iba, na for example, hindi mo kaya yan, hindi ka magtatagumpay, wala yan, mga ganun-ganun, no? Huwag mo silang pagtuunan, huwag mo silang bigyang pansin, ano? Maniwala ka sa sarili mo. Ito lang yung sinasabi ng card sa'yo. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng meron kang balak, meron kang gustong gawin, meron kang gustong patunayan, at meron din mga taong hinuhusgahan ang bawat kakayahan mo or pwede ring nakaranas ka din dito na kutyain, alipstain, ano. Pero dito, sinasabihan ka dito na huwag mo silang pagtuunan ng pansin, okay? Kumbaga, patuloy kang lumago, okay, sa sarili mo. So dito, ano, sa Queen of Pentacles reverse, kumbaga sinasabihan ka rin dito, no, alagaan mo yung sarili mo. Huwag mong ubusin yung oras mo, pera mo, o lakas para sa iba habang nahahayaan mo na yung sarili mo or napapabayaan mo na yung sarili mo dito, no? So, nakikitaan ko dito, pwedeng iba sa inyo, pag halimbawa, merong nasasabi sa'yo, para bang naglulugmok or nalulungkot or hinahayaan mo. Kumbaga, tinuturuan ka dito na patunayan mo na mali sila sa sinasabi about sa'yo. Okay? So, hindi halos lahat, ano, kung hindi halos lahat makaka-resonate dito. Pwede yung iba sa inyo, naramdaman mo kung paano ka i-down ng ibang tao. Okay? Pero ganun pa man, sinasabihan ka dito, huwag kang maniniwala sa kung ano man ang sabihin nila sa'yo. Magtiwala ka lang sa sarili mo at sa mga taong sumusuporta sa'yo. Okay? So, dito, no, sa Nine of Wands and the Devil reverse. Kumbaga, dito, no, sa the Devil reverse, nakikitaan ko dito, makakawala ka eh. Okay? Kumbaga, sinasabihan ka dito na bitawan mo din yung sobrang pagod mo dito sa Nine of Wands. Yung pagiging on guard, okay? Minsan, kailangan din nating bitawan, okay? Or tanggalan yung boundary natin. Minsan, kailangan nating hindi lahat ilaban, okay? So, kailangan ipaglaban lamang natin kung paano tayo lalago, okay? So, nakikitaan ko lang din dito, may pagbabago ka eh. Yung iba sa inyo na mangyayari sa'yo or pwede rin may pagbabago na nagaganap sa'yo. Para bang dito sa The Devil Reverse, ano, para bang ikaw ngayon,
tinuturuan mo yung sarili mo na tanggalan yung mga negative emotion, or tinuturuan mo yung sarili mo na tanggalan yung masasamang bisyo. Okay? Kung ikaw man yung may mga bisyo, no, parang dito ikaw ay natututo, okay? Natututo kang lumago sa sarili mo. Alam mo sa sarili mo kung ano yung mga dapat baguhin at unti-unti mo na tong binabago. Kumbaga natututo ka na rito, okay? So, nakikitaan ko lang din dito sa Two of Pentacles in the full reverse. Yung iba sa inyo, no, magkakaroon ka ng balanse. I mean, sa balanse, no, pwedeng magiging maayos na yung takbo ng oras mo, or mababalanse mo yung oras mo, yung emosyon mo, at yung mga responsibilidad mo, okay, mababalanse mo to upang hindi ka ma-overwhelm, ano. Para bang natututunan mo na dito na balansehin ang bawat aksyon na gagawin mo. Okay? So, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, no, kung ikaw yung klase ng tao na go, hindi nakakapag-isip kung ano ba yung dapat gawin, ano. So, dito sa The Fool, tinuturuan ka dito na mag-isip ka muna bago ka gumawa ng desisyon. Okay? So, hindi naman masama yun, ano. Yun lang yung ina-advise para sa'yo. Iwasan mo yung mga padalos-dalos na hakbang, lalo-lalo na kung hindi ka sigurado, no? So, dito, mainam yung pag-isipan muna yung gagawin mong hakbang, plano, or aksyon. Ayan. Para nang sa ganon, hindi magsisi sa huli. Okay? Kumbaga, ito lang yung pinaka-advice para sa'yo. So, dito, no, sa Three of Wands reverse, and dito sa the Pride, yung iba sa inyo, pwedeng may mga desisyon ka na hindi mo na dapat ipagpaliban pa. Okay? Para bang nagmamadali ka, or pwede rin sabihin na gusto mo nang gawa ng action agad. Okay? So, nakikitaan ko dito, kailangan mong matutong harapin kung ano ba yung tamang pagpili. For example, merong offer sa'yo. Dalawa ang nag-offer sa'yo. So, ikaw parang gusto mo agad-agaran, ano? So, dito, tinuturuan ka dito na pag-isipang mabuti. Tulad dito sa The Fool. Pag-isipan mong mabuti yung bawat desisyon na gagawin mo. Okay? Kung ano man yung plano mo. So, nakikitaan ko lang din dito sa Three of Wands reverse, ano, meron lang mga konting pagkaantala, ano. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung ikaw man ay merong iniintay na tawag, or meron kang mga iniintay na tao, or travel, or ano pa man yung iniintay mo, no, huwag kang mawalan ng pag-asa, no. Minsan, kailangan lang baguhin natin yung mga plano natin at direksyon. Kung halimbawa, hindi pa ito yung para sa'yo. So, ibig sabihin, hindi yun ipinagkaloob, no. So, nakikitaan ko dito, pwedeng merong pang mas magandang ipagkakaloob sa'yo, yung talagang magtatagumpay ka. Okay? So, nakikitaan ko lang din dito, no, kailangan mo lang ditong magtiwala, okay, sa sarili mo. So, nakikitaan ko lang din dito sa the Strength and the Nine of Cups. Kung titingnan, ikaw yung klase ng tao na matatag matatag ka. Kumbaga, kung sa tingin mo parang hindi ka ganong katatag, ano, pero dito sa card, matatag ka kung iisipin mo rito. Kumbaga, gamitin mo lang yung pasensya mo, no? Kasi meron ka ditong panloob na lakas kaysa yung pairalin yung galit or takot, ano. So, nakikita ko dito, malakas yung loob mo. Matapang ka. Kumbaga, kahit may mga problema kang naranasan, ano, kaya mo tong lampasan. Okay, kung ano man yung mga pagsubok mo sa buhay, or pwede rin nalampasan mo na talaga. Kaya dito sa Nine of Cups, natututo ka magpasalamat para bang natuto ka magpasalamat sa mga biyayang pinagkakalob sa'yo, sa mga nalampasan mong pagsubok, kung nasa saan ka man ngayon. Kumbaga, natuto kang maging positibo, okay? Para ba nagkaroon ka ng positive na pananaw na kung saan hindi mo aakalain na ganito ka na pala ngayon, okay? So, nakikitaan ko dito, positibo kasi yung pananaw mo. At ito yung makakatulong sa'yo, okay? Para matupad mo yung mga hangarin mo. Kasi once na positive kasi ang isang tao, the more na-attract niya kung ano man yung hinihiling niya, okay? Kasi nagtitiwala siya na kaya niyang makamtan to. Ganon. So, nakikitaan ko dito, positive kang tao sa ngayon, okay?
Puwedeng before medyo naguguluhan ka, hindi mo alam kung ano yung mga dapat gawin, pero lumalabas dito na itong mga pagsubok na naranasan mo, kung ano man yung pagsubok na naranasan mo, ito yung nagpatatag sa'yo kung bakit hanggang ngayon dito, ikaw ay tumatayo, okay? So, nakikitaan ko dito ang dami mong mga pagsubok na kinaharap, pero nakikitaan ko dito nagpapasalamat ka sa mga pagsubok na iyon kasi hindi ka magiging matatag kung hindi dahil sa mga pagsubok na yon, okay? So, nakikitaan ko lang din dito, no, Seven of Wands and the Three of Pentacles reverse. So, dito, no, yung iba sa inyo talagang kapag ikaw ay merong ipinaglalaban, naninindigan ka, okay? Naninindigan ka sa kung anong pinaglalaban mo. Kumbaga, hindi mo hinahayaang maimpluwensyahan ka ng iba, okay? Lalo-lalo na yung mga negatibong tao, okay? Yun yung good na character mo kasi naninindigan ka sa kung anong tama, ganon. So, Three of Pentacles reverse. Yung iba sa inyo ha, piliin mo yung taong lamuhan, and yung pakikibagayan mo, yan. Piliin mo yung mga taong kakaibiganin mo, pakikibagayan mo, masasalamuha mo, ganon. So, kasi hindi lahat naman ng taong pinatutunguhan mo ay totoo, no? So, dito, magikang maingat, okay? Lalo-lalo na sa pagpili ng mga kaibigan mo. Ayun lang, yun lang yung pinaka-advice dito, no? Pumili ka ng kaibigang mabuti para sa'yo. Yung bang tipo na maganda yung hatid ng taong ito sa'yo, yung good influence, ganon. So, dito, no, Queen of Cups and the Star reverse. Yung iba sa inyo, huwag mong hayaang kontrolin ka ng emosyon. So, magpahinga ka kung kinakailangan, no? Alagaan yung emotional well-being mo. Kasi dito, may time na nawawalan ka ng pag-asa. Alam mo yon? Pwedeng meron ka mga dinadamdam, meron ka mabigat na dinadala. So, yung mensahe lang dito, huwag ka mawawalan ng pag-asa kasi maraming tao din ang nakakaramdam ng problema. Hindi lang ikaw, pero hindi sila nawawalan ng pag-asa. So, dito sinasabihan ka dito, magpakatatag ka. Kung ano man yung mga hinaharap mo or mga pagsubok na dinadala mo, no? Isipin mo lang dito na hindi ka pinababayaan ng Diyos, ano? Kumbaga, ang pag-asa kasi nanggagaling sa Kanya. Okay? Kaya dito, sinasabihan ka dito, huwag kang mawawalan ng pag-asa, huwag kang mag-give up, huwag kang susuko, okay? Lalo-lalo na kung may pangarap ka, okay? Kasi once na may pangarap ka, ilaban mo to. Kasi ito yung para sa'yo, yung pangarap na yon. Yun nga lang, may time pag nawawalan ng pag-asa, doon pinanghihinaan ng loob. Pero dahil matapang ka, matatag ka, kaya mo to, okay? Kung ano man yung mga pagsubok na kinakaharap mo, kaya mo to, malulusutan mo to, okay? So, dito, no, Ten of Cups reverse and Eight of Cups reverse. So, dito, no, huwag mong pilitin yung isang relasyon or sitwasyon na hindi nagbibigay ng tunay na saya. For example, halimbawa, nasa isa kang connection na pakaramdam mo hindi ka na masaya, para bang nagtitiis ka or pwedeng meron kang natuklasan dito sa taong ito at nagtitiis ka para lang sa pamilya, pero ikaw naman ang nasasakal sa sitwasyon. So, ito na yung time para palayain mo yung sarili mo, okay? Wag mong hayaan na magtiis ka sa ganung sitwasyon, lalo-lalo na kung yung kalooban mo dito ang parang nahihirapan, okay? So, dito, unahin mo yung kapayapaan ng puso mo, kung saan ka mapapanatag. Ito lang yung mensahe ng card, ano? So, meron lang kasi ako nakikitang isang tao na pwedeng hirap kang bitawan or pwede rin sabihin na ikaw nasa no contact situation ka, meron kang tao na hirap kang bitawan, gusto mo pa rin siya, ganun, ano. Pero kung titingnan mo yung picture or kung ilalarawan mo yung sitwasyon ninyo, para bang i-advance mo yung isip mo kung tama pa ba to, okay? Nakikita ko pa ba yung sarili kong masaya sa taong ito? Kung ganito naman yung nararanasan ko. Parang ganun, parang binibigyan ka dito ng pananaw, okay? So dito, yung payo lang sa'yo ng card, ano, tanungin mo yung sarili mo kung ito ba yung nakakabuti sa'yo or ito yung nakakasama sa'yo. Kasi nakikitaan ko dito,
puwedeng nag-iisip ka dito, eh. Para bang meron ka ditong gustong mabuo, meron kang gustong masayang pamilya, pero dito 'no, parang nag-iisa ka, okay? So dito, minumungkahi lang dito kapag halimbawa sobrang bigat na at yung iniisip mong tao ay walang kasagutan. So ito na yung time para piliin mo naman yung sarili mo. Hindi naman masamang piliin yung sarili, ano, kung alam mo sa sarili mong ang bigat-bigat na. Okay? Ayun lang, ano. So tingnan natin kung ano pa yung mensahe sa'yo. So, kuha lang ako ng 5. Ayan. So, meron ka ditong vow, reverse, then overload, compromise, marriage. O, yung iba sa inyo pwedeng katulad dito sa 10 of Cups, reverse, para bang nahihirapan ka. Pwedeng kasal ka sa taong ito or meron ka mga dinadalang problema sa taong ito. Ang ganun. So, meron kang sweet dreams dito. So, dito, no, lumabas itong vow. Kumbaga dito, no, para bang sinasabihan ka dito or yung payo lang sa'yo dito. Ito na kasi yung panahon para ba suriin natin yung mga pangakong ginawa natin para sa sarili natin, okay? Or maging sa ibang tao, no? Kung meron kang mga pinangako na, alam mo yun, yung mga tipo na, kung may pangako kang nakakasakal o hindi nakakabuti sa'yo, ito na yung time para bitawan to, okay? Kasi dito pwedeng about sa marriage, yung iba sa inyo, 'di ba nangako ang isa't isa, okay? Para bang may nangako sa isa't isa or meron ditong taong nangako sa'yo, pero napako yung mga pangako, gano'n. So ito na yung time para bitawan 'to kung hindi na nakakabuti para sa'yo. Kasi nakikitaan ko lang dito ang dami mo ng pagod, eh. Puwedeng yung iba sa inyo sobrang pagod ka na, para bang babala ito na baka sobra kang maraming dinadala, isip, sa isipan mo, sa emosyonal mo, sa pisikal, mental, ganyan. So, hindi mo kailangan akuin yung lahat, ha. Kumbaga, magpahinga ka. Yung sinabi ko kanina dito sa unang card, ito na yung time para magpahinga ka. Kumbaga, kailangan meron ka ding tinatakdang limitasyon para sa sarili mo. Hindi mo kailangan obligahin, okay? Ang lahat. Kung lalong-lalo na ikaw din yung napapagod. So, dito sa compromise, ano, pwede yung iba sa inyo, meron ditong nangangailangan ng pag-uusap or sabihin natin pang-unawa sa sitwasyon. Kasi hindi naman ito nangangahulugan na pwedeng isuko na lang yung iyong prinsipyo. Pero ganun pa man, hanapin yung patas, okay? Or kung ano yung man yung nararapat sa sitwasyon ninyo. Kung meron kang tao na kaaway or meron kang nakaalitan or hindi na pagkasunduan. So, mainam pa rin yung mag-usap ng maayos. Okay? Nang sa ganon, malinaw yung kahihinatnan. Ano? So, nakikitaan ko lang din dito, no? Pwede yung iba sa inyo, meron kang commitment, partnership, or karelasyon dito na nawala yung bagang interest niya sa isa't isa. Para bang hindi na kayo nagkatugma. So, ito na yung time para kailangan ng masusing pagsusuri sa connection ninyo, no? Para bang sinasabihan ka dito, huwag mong pilitin ng isang ugnayan na, alam mo yun, hindi na malusog. Kung halimbawa, marriage kayo dito tapos hindi na kayo nagkakaintindihan or parang napapagod ka na, so mas mainam mag-compromise kayo kung kailangan pa ba, okay, na magsama, ganun. Kailangan ng maayos na pakikipagkasunduan or kung saan man kayo magiging panatag sa isa't isa, okay? Pwede nga iba sa inyo, meron kang natuklasan sa isang tao, ganyan, or sa kapartner mo, meron kang natuklasan. So, sinasabihan ka dito, no, na kailangan talaga ng tamang pag-uusap. Okay? Huwag laging pairalin yung init ng ulo. Okay? Ayun lang. So, ganun pa man, depende naman sa inyo, no, kung saan kayo mapapanatag, di go, yun lang yung mensahe dito. So, dito sa Sweet Dreams, paalala din dito na
Huwag kang mawawalan ng pag-asa, no? Kumbaga, magtiwala ka sa iyong mga pangarap, sa intuition mo. Kumbaga, para bang hinihikayat ka dito na magpahinga ng sapat dahil ito yung mas makakabuti para sa'yo, okay? Para mas maging malinaw ang isip mo kapag maayos kasi yung pahinga, no? Nagiging maganda yung takbo ng isip, nagkakaroon ng clarity, ganyan. So, mainam yun, okay? Or pwede rin yung iba sa inyo, paalala ito na bigyan mo naman ng pahinga yung sarili mo kung sobrang pagod na pagod ka na. Hindi naman masamang i-treat yung sarili, no? Lalo na sobrang nakaka-stress na yung mga problemang iyan. Kasi halos lahat naman nagkakaroon ng problema. Yun nga lang, yung iba magagaling lang talaga magdala, okay? So dito, nakikitaan ko dito, sinasabihan ka lang dito na huwag mong pasanin yung higit, yung huwag mong pasanin ng lahat dito sa overload. Pasanin mo lang kung ano yun lang yung kaya mo, ganon. Bitawan mo din yung mga pangako na hindi nakakabuti. Kung halimbawa may mga pangako na napako, so ito na yung time para bitawan yun. Huwag mo masyadong i-keep yung pangakong yun kung ikaw na rin naman ang nai-stress dito. Okay? Parang dito sa 10 of Cups and the 8 of Cups. Okay? Kumbaga, maging mahinaw din yung pag-uusap kung kailangan dito sa compromise para magkaroon ng magandang resulta. Yun lang naman. Ito lang yung mensahe sa'yo. Ayan. Thank you for watching po. Love and peace. Sana po nakatulong. Ayan.